sawa ang mga pangako. Sabi nga ni Professor Samuel Huntington, ang nag-uudyok sa isang military organisasyon na makialam sa politiko, hindi yung pananaw na malakas sila, kundi yung pananaw nila na humihina ang Estado, ang pamahalaan, ang sentro ng ating lipunan. Nakakapagod din ang umasa, lalo't ang bituka ay walang laman. Napakailap sa mahirap ang hustisya, lalo't bansa'y hawak lang ng ilan. Nag-people power one, nag-people power two, ang buhay natin di pa rin nagbago. Yung papel ng militar, nagbago na. At nasaksihan natin yan sa EDSA 2, kung saan nag-ipon-ipon yung iilang mga Pilipino, pero nung hindi pa lumalantad yung isang component ng militar, walang nangyari. Katulad din noong 1986, kung hindi lumantad yung Reform the Armed Forces Movement, wala ring mangyayari. Siguro, pangmatagalan yung naging mga boycott o rallies sa kalsada. Ang unang plano talaga ay batay lamang sa tinatawag na area of competence namin. Lusubin yung Malacanang, sugpuin yung puwersa doon, at iharap yung namumuno sa taong bayan para husgahan. Pero hindi nasunod at nangyari nga yung tinatawag na people power. Nag-people power one, nag-people power. Sunod-sunod na yung demonstrasyon sa kalsada at sabi namin parang sinyales na yun na klaro na parang napupuno na ang taong bayan. So kami naman, dahil alam namin na kami ang tanging papasimula nung kung ano man ang dapat mangyari, sabi namin kung walang armed component dyan o military group na lumantad, masyadong matagal kung puro demonstration lamang sa kalsada. Nagsimula kami bilang isang Reform the Armed Forces Movement at nadiskubre namin na ang isang matino at responsableng sandatahang lakas ay bunga lamang ng isang matino at responsableng lipunan at pamahalaan. So doon isinilang yung Reform the Armed Forces Movement o RAM. Galing sa aming mga destino, meron kaming informal na pagpupulong sa Camp Crame noon. Nung una inuman lamang, alam mo naman pag mga batang opisyal ang nag-ipon-ipon, nabawasan yung beer, nadagdagan yung seryosong usapan. No? Una kaming lumantad sa Philippine Military Academy doon sa We Belong incident. Sa unang-unang pagkakataon, sa mahabang kasaysayan ng Philippine Military Academy, nagkaroon ng unfurling of banners. Nakalagay ron, we belong to a reformed armed forces. At yung reform, may acronym pa yun, no? Restore ethics, fair-mindedness, order, righteousness, and moral. Siyempre, yung mga nakikinabang sa status quo, negative ang reaction, pero sa pangkalahatan, positive ang reaction. At tinanggap nila ng buong puso yung aming pagpapahayag. Ang hinahangad lang namin ay maayos na pamahalaan, good government. Maaring napakababaw ng aming hinihingi nun, pero doon napapaloob lahat ng ginawa namin noong 1986. Lahat ng ginawa noong nakaraang administrasyon, dapat hindi ginawa ng napakaaga nung pumalit na administrasyon. Ang napakalinaw lamang na programa ay yung programa ng paghihiganti. Anything, kahit na anong may kaugnayan o kinalaman sa nakaraang rehimen ay tinuring na masama. Hindi namin tinanggap yun. Dahil sabi namin, hindi naman ito kasalanan lamang ni Marcos. No? Ito yung pinagsama-sama o cumulative effect ng sunod-sunod na administrasyon na kulang sa malawak na pananaw, kulang sa vision. Well, yung pinakamalaking legacy, hindi lamang para sa RAM o Reform the Armed Forces Movement, hindi pala bawal yung mangarap. At since pinaya na namin yung aming buhay, yung aming posisyon, yung pwesto namin, yung pangalan namin at yung pamilya namin,
sabi namin, dapat all the way na. Ngunit kung ifa-fast track natin, nabigo kami ron dahil base dun sa pangyayari noong August 1987, parang hindi binigyan ng halaga yung sakripisyo ng taong bayan at yung itinaya ng mga batang opisyal. Yun ang naging bunga ng aming matinding pagsisisi na hindi namin akalain na panatiliin sa labas ng kanilang barracks yung militar. Dahil ang militar talaga walang karapatan na makialam sa politiko ng isang bansa, maliban lamang kung ang kaligtasan ng buong sambayanan ang nakataya. At yun ang aming judgment call noon. No? Pero nagsisi kami sa ganang parang hindi na bumalik sa barracks yung militar dahil hindi rin napagbigyan yung kanilang inaasam-asam na mga pagbabago. Hindi rin naman na mali ito dahil alam mo naman, yung militar lagi ang nakasalang sa mga liblib na barangay. Kuminsan na sila lang ang sagisag ng pamahalaan doon dahil corrupt yung mayor, corrupt yung barangay captain, at laganap ang katiwalian at kawalan ng kaayusan. Matindi ang paniniwala namin na hindi dapat ito ang papel, ang tungkulin ng isang military organization sa anumang lipunan na ginagalawan nito. No? Dapat ma-insulate, matakpan ang military organization sa tinatawag nating partisan politics. Ganon umasta ang militar dahil wala naman silang nakikitang ibang halimbawa. No? Hati ang ating lipunan, therefore hati ang militar. Kung inefficient ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan at hindi productive yung ating lipunan, ganon din ang magiging bungang military organization ito. Sabi nga, a fountain cannot rise higher than its source. At ang pinagmumula ng isang military organization, yung ginagalawan nitong lipunan at yung pinaglilingkuran nitong administrasyon o pamahalaan. Ngunit hindi pa rin tayo natututo. Ang pangunahing national interest natin, pambansang interest, ay political unity. Kung hindi tayo magkaisa, walang kahit na anong gandang programang pang-ekonomiya, pang-kabuhayan, pang-agrikultura na maisusulong. Okay? So, ang first ingredient ay pagkakaisa. Sa mga nakakausap ko, kasama na yung mga nakasama ko nung EDSA 1, lahat ng EDSAs naging divisive. Pangalawa, kailangan siguro tukuyin na natin kung ano ba talaga ang pinaglalaban natin maliban dun sa nilalabanan natin. Dahil mukhang mas malinaw sa atin ngayon kung ano yung kontra tayo saan, dito, o sa kung ano, no? Kung sino. Imbis na ito ang pinaglalaban natin. Ito ang pambansang national interest. Dahil dyan, nagkaroon tayo ng tinatawag na first, policy vacuum. Kakulangan sa pagmatagalan na patakaran. Pangalawa, meron tayong institutional damage. Halos wala ng institusyon ang nailigtas sa masamang epekto ng sobrang pamumulitika. Pati simbahan ngayon, hindi lamang yung simbahan katoliko, nakikialam na sa politiko. In fact, kandidato pa lamang, pumupunta na sa mga titular head nitong mga religious groups na ito para kumalap ng boto. Kung ganon ang pamamaraan ng pagpili natin ng leader, market-driven politics tayo. Hindi yung kailangan ng taong bayan, kundi yung gustong marinig. Yung leadership vacuum. Tingnan mo kung anong uri ng kandidato ang pinagpipilian natin ngayon. Hindi ko minamaliit ang kakayahan nila. No? Pero kung simula't-simula pa lamang, nag-develop tayo ng sunod-sunod na hanay at malalim na hanay ng liderato, mas malawak dapat ang pagpipilian natin ngayon. Ngayon kung sasabihin natin lahat ito ay bunga ng pagbabalik natin ng demokrasya dahil sa EDSA 1, EDSA 2 at EDSA 3, mas mamarapating ko pa na tawagin na lang natin ng ibang bagay. Pero huwag natin tawagin demokrasya dahil hindi ito makatotohanan. Makakamit natin yan, pero kailangan pagbayaran natin. Kailangan magbuwis tayo ng political na desisyon. In fact, sa military organization, katulad ng aking inimungkahi dun sa National Recovery Program, kailangan i-retire na lahat ng general dahil iba na ang kanilang pag-iisip. Parang tumataya na sila sa pamumulitika
nung kung sino man ang nakaupo sa kapangyarihan. Halos politicians in uniform na sila. Kaya may tinatawag ngayon na terminology na militics. No? Namumulitiko ka na rin para makamit mo yung pwesto o yung karangyaan ng buhay matapos ka magretiro. Sa nasasaksihan natin ngayon, puro salita na lang. Puro magagandang talumpati, pero kulang sa sustansya. Puro palamuti na lamang. No? Naiiwanan na tayo, napag-iwanan na tayo ng mga bansang tinuruan natin magtanim. Pero hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa dahil tayo naman genius tayo as far as national development. Kaya lang aaminin ko rin na naiinip na yung ating lipunan. Kahit mag-ed sa 4, ang buhay natin di pa rin magbabago. Kahit mag-people power, tayo ang talo. Hanggat hindi tayo natututo.